Hello! Magandang gabi na naman sa ating lahat mga kapatid. Okay, kamusta? May pag-uusapan na naman tayong bago. Ayan. So, ito ay yung natutunan ko kanina. Gusto ko ring i-share. Yung tanong na sino ba ang tunay nating kaaway? 'Di ba? Sino ba ang tunay nating kaaway? O hindi yung mga kapitbahay natin. Ayan. Oh, 'di ba? Oh, ayan na. Sino ba ang tunay nating kaaway? Walang iba kundi si Satan. Yun. Walang iba kundi si Satan. Ngayon, kung bakit napunta sa kapitbahay natin? Kasi ginagamit ni Satan yung kapitbahay natin para tayo ay galitin, tayo ay inisin, hanggang sa tayo ay magkasala. Yun, so direct to the point tayo. Hindi dahil chismosa yung kapitbahay natin, chismosa yung pinsan natin, chismosa yung isang kakilala natin. Napunta na lahat sa chismosa. Kasi pinakamadaling example lang kasi, pero sample lang yun, syempre. Ayun, so actually, hindi talaga sila yung kaaway natin. Bilang isang Kristiyano, dapat alam natin na lahat ng nangyayari sa paligid natin na kumukontra sa pagiging mabuting tao natin. Kasi nga 'di ba, Kristiyano tayo. Syempre kung Kristiyano tayo, gusto natin yung mabuti lang sana. Pero hindi rin porket Kristiyano tayo ay hindi na tayo marunong magalit, hindi tayo marunong mainis, 'di ba? Yun. Hindi tayo excuse sa mga ganon dahil tao nga tayo, nagkakasala. Ngayon, ang tanong doon, sino bang kaaway natin? Hindi ang mga yun, hindi yung mga taong kinaiinisan natin, kundi alalahanin natin, ginagamit sila ni Satan para mawala tayo sa kontrol natin sa mga sarili natin at magkakasala tayo, ganun, para madumi na tayo sa paningin ng Panginoon. Ganon ang purpose nun. Kaya wag tayo masyadong mainis o magalit sa mga taong kinaiinisan natin. Yung pabiro natin na sinabi kanina na yung kapitbahay natin na chismosa. Ay, nako. Ginagamit lang pala sila ng kaaway. Kaya ganun. Kaya ang maiging gawin natin, ang mabuting gawin natin, dedmahin na lang natin. Dahil kung dedmahin nga naman natin sila, halimbawa nga, okay, balikan natin yung example natin kanina na chismosa yung kapitbahay natin. Kapag hindi natin yan pinapansin, titigil yan. Ibig sabihin yan, pag tumigil yan sa kakachismis sa atin, natalo natin yung kaaway natin, di ba? Natalo natin si Satan. So, kapag may ganon, may mga disappointments tayo, ay naku, wag na pala nating pansinin yun. Ganun pala yung magandang gawin, wag nating pansinin para matalo natin yung kaaway natin. At yun ay si Satan. Hindi yung kapitbahay natin. O, di ba? Ayan, ang saya-saya, ang saya-saya yung may natututunan tayo araw-araw. Tapos matatawa na lang tayo sa mga ugali natin. O, di ba? So, hanggang sa muli ha. Hanggang sa muling upload. Sana madagdagan kayo. Yun, sana madagdagan pa kayo. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, sana mag-subscribe na po. At saka paki-like na rin yung video. Okay, salamat at good night. God bless na rin. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek.
You are my